Alam mo ba kung sino ang madalas nagiging kasangkapan ng mga politiko? Oo, mga pulis. Sa halip na protektahan ang taumbayan, sila pa ang ginagamit para protektahan ang mga politiko at magnanakaw ng buwis. Nakakalungkot isipin na ang perang galing sa dugot pawis ng mga Pilipino, pinoprotektahan ng mga taong dapat sanay nasa panig ng mamamayan. Kapag may rally, sino ang unang humaharang? Pulis. Kapag may magnanakaw na opisyal, sino ang nakabantay para hindi mahuli? Pulis. Dapat ang pulis ang kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng hustisya. Pero sa sistemang bulok, sila ang nagiging sandata para supilin ang katotohanan. Habang milyon-milyon ang nawawala sa kaban ng bayan, habang ang mga ospital, eskwela at kalsada ay kulang sa pondo, may mga pulis na nakabantay sa magnanakaw para hindi sila makalapit ang mamamayan. Tayo ang nagbabayad ng buwis, tayo ang naghihirap pero ang proteksyon ay napupunta sa mga politiko at korap na opisyal. Para bang pinapaalala sa atin, ang batas ay para lang sa mahihirap at ang may pera laging may proteksyon. Mga kapwa Pilipino, hindi lahat ng pulis ay masama, pero kung mananatiling bulok ang sistema, mananatili silang kasangkapan ng mga politiko. Kaya't responsibilidad natin na magtanong, magbantay at manindigan dahil ang buwis na ninanakaw nila, pawis at dugo ng sambayanang Pilipino. Mga kababayan, isipin ninyo kung saan-saan napupunta ang buwis na pinaghihirapan natin. Buwan-buwan, automatikong kaltas sa sahod. Pero imbes na maramdaman natin sa serbisyong panlipunan saan napupunta sa mga bulsa ng mga politikong kurap. At ang masakit kapag nagreklamo tayo, kapag lumabas tayo sa kalsada para ipaglaban ang ating karapatan, sino ang una nating kaharap? Mga pulis. Ang mga pulis na dapat kakampi natin, bantay natin laban sa kriminalidad. Ngayon sila pa ang nagiging panangga ng mga politiko. Kapag may rally, agad silang nakabarikada. Pero kapag may malaking issue ng korupsyon, bakit hindi natin nakikita na sila ang nangunguna para hulihin ang mga magnanakaw sa gobyerno? Nasaan ang tapang at paninindigan? Mga kapatid, dapat malinaw, ang tunay na trabaho ng pulis ay protektahan ang taumbayan, hindi protektahan ang mga nakaupo sa pwesto. Hindi sila dapat maging kasangkapan para patahimikin ang katotohanan. Kung patuloy silang gagamitin ng mga politiko, paano pa tayo makakaasa ng hustisya? Habang ang mahihirap na Pilipino ay araw-araw nagbabanat ng buto para lang may makain, habang ang mga bata pumapasok sa eskwelahan na kulang sa libro at upuan, habang ang mga pasyente sa ospital walang sapat na gamot, ang ating buwis ay ginagamit para sa seguridad ng mga politiko at hindi para sa kapakanan ng bayan. Pero tandaan natin, hindi lahat ng pulis ay bulok. Marami rin sa kanila ang tapat, marangal, at gusto ring maglingkod ng totoo. Ang problema ay nasa sistemang pumipilit sa kanila na maging kasangkapan ng makapangyarihan. Kaya, mga kababayan, tungkulin natin na magising at kumilos. Huwag nating hayaang manatili ang ganitong kalakaran. Ang pulis dapat ay kakampi ng bayan, hindi sandata ng mga kurap. Kung talagang may hustisya, dapat ang mga politikong nagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang hinuhuli. Hindi ang mga ordinaryong Pilipino na nagrarally, nag-aalay ng boses para sa pagbabago. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Sama-sama tayong manindigan, bantayan ang gobyerno at ipaglaban ang tama dahil ang buwis na ninanakaw nila ay pawis at dugo ng bawat Pilipino. At ang tunay na kapangyarihan hindi nasa politiko, hindi nasa mga pulis, nasa taumbayan. Mga kababayan, isipin ninyo, kung tayo mismo ay mananahimik, kung tatanggapin na lang natin ang ganitong sistema, sino pa ang lalaban para sa ating mga anak? Hindi natin pwedeng iasa sa mga politiko ang pagbabago at hindi rin natin pwedeng hayaang manatili sa maling gampanin ang mga pulis. Ang laban na ito ay laban ng bawat Pilipino sa trabaho, sa kalsada, sa mga eskwelahan
at sa ating mga tahanan. Kung ang bawat isa ay kikilos, magtatanong, magbabantay at magsasalita, hindi man agad-agad mababago ang sistema. Magsisimula ito sa ating sama-samang pagkilos. Dahil ang tunay na pagbabago hindi manggagaling sa mga nakaupo sa pwesto, kundi sa taumbayan na hindi napapagod lumaban para sa hustisya. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong padadala sa takot dahil sa huli ang kapangyarihan ng mamamayan ay mas malakas kaysa sa alinmang barikada o armas. At kapag nagsama-sama tayo, wala ni isang bulok na sistema ang kayang tumalo sa boses ng sambayanang Pilipino.